So kanina habang nagdidilig po ako ng mga halaman, so nakita ko guys yung ating napakagandang haworthia dito sa ating munting garden. Hello everyone, ito po si Charching ng Succulent Davao and welcome sa ating YouTube channel. And for today's video, so ayan guys, pag-usapan natin itong ating napakagandang haworthia. So hindi ko sure kung anong exact ID niya, pero parang family siya ng haworthia copper. Ayan, at ngayon ay aalamin natin kung paano ko siya napalago ng ganyan at paano natin siya alagaan. Konting care tips po ang ibibigay ko po dito sa ating haworthia. Dahil merong isa nating viewer ay nagtatanong kung paano po natin siya napalago. So ngayon guys ay i-share ko sa inyo kung paano ko siya napaganda ng ganyan. So, ano naman po talaga siya, ganyan na siya, pero mas lalo pa po siyang gumanda nung tinanim na natin siya dyan sa rectangular pot. Sa ngayon po ay aalamin natin kung paano natin alagaan, paano natin pagandahin at paramihin yung ating haworthia. So, ayan yung ating gagawin ngayon guys, at ipapakita ko po sa inyo kung paano ko siya itanim mamaya. At ngayon ay magbibigay po ako ng konting care tips dito sa ating napakagandang haworthia. So ang ating haworthia ay ano lang siya, slow grower na succulent at napakadali po niyang alagaan, ganda po niyang houseplant. At ito po yung ating gagamitin na potting mix para dito sa ating haworthia. So mamaya po ay ayan, ipapakita ko po sa inyo kung paano po ako mag-propagate nitong ating haworthia. So simpleng-simple lang po yung ating gagawin dito. So yung ating mga haworthia guys ay meron po siyang iba't ibang klase. So, hindi ko sure kung anong klaseng or yung ID nitong ating haworthia. Pero ano siya, haworthia copper siya na family. Pero meron po talaga siyang exact ID. Sa hindi po nakakaalam, yung ating mga haworthia guys ay meron pong 5 klase. Coppery haworthia, ito yung ating mga haworthia coppery. At cathedral window haworthia, ito yung ating mga cymbiformis. Zebra, yung ating mga fasciata. Fairy washboard naman po yung ating mga haworthia limifolia. And then horse teeth, yung ating mga trangkata na mga haworthia. So paano ba natin alagaan or paano ba natin paramihin, palakihin itong ating haworthia? So, yan po yung ating pag-usapan ngayon guys. So, madali lang po siyang paramihin. Yung ating haworthia ay nagbibigay po yan ng maraming suloy. At yan guys, meron po tayong nakuha dito. And then yan, meron na po siyang baby sa kanya, sa baba po ng dahon. So, kailangan itanim lang po natin siya sa well-drained na soil, well-draining soil. Kaya, pag meron na pong roots yung ating haworthia ay hindi po siya mahirapan na magparami ng kaniyang roots kasi okay po yung ating soil, malambot, loam po siya at saka hindi po siya compact. Then ilagay lang po natin siya sa bright light or indirect sunlight. So yung ating haworthia ay nakalagay po siya sa ano lang, sa medyo hindi naman siya lilim. Afternoon sun at hindi po siya naka-direct sunlight. So, konting sinag lang po yung nakukuha niya. And then, kailangan din po niya ng yung magandang
klema, medyo warm. So, pag maganda yung panahon, mainit, so kailangan ilagay po natin siya sa labas. Kung naka-indoor naman po siya, so ilagay po natin siya sa labas para mainitan po yung ating haworthia. Kasi pag nang siya, nasa indoor guys, ay magka-rot po yung ating halaman. So, kailangan ilagay din po natin siya sa medyo mainit na lugar. Then, kailangan, yung ating pagbibigay po ng water ay nagdidepende po yan sa season ng sa ating lugar. Halimbawa, ngayon ay maulan, so wag po natin siyang bigyan ng water. Warm temperature or dry season, or if nakalagay po siya sa outdoor, so pag totally dry na po yung kanyang soil ay saka po natin siya bigyan ng water. Then, kung na siya guys, medyo malalaki katulad nito, pwede na natin siyang iripat. Pero yung ginagawa ko ngayon ay nagtatanggal lang ako ng medyo malalaking babies ng ating haworthia para hindi na po natin siya, or hindi siya ma-stress. Kung iripat ko to guys, ay mas-stress po yung ating halaman. So, ganyan lang po yung ginagawa ko. Tinatanggalan ko lang po siya ng medyo malalaki ng babies para yung mga maliliit naman po ay bigyan natin ng chance para lumaki. And then, dahil maganda naman po yung panahon, ay heto na po yung magandang pagkakataon or chance natin na mag-propagate ng ating haworthia. So, heto na yung aking paraan ng pag-propagate. At maganda naman po ang panahon, wala pong ulan, siguro mga ilang araw ay mag-ulan dito sa ating area, ay okay na yung ating plant. So, after natin siyang tanggalan guys ng babies, ay heto lang po yung ginagawa ko. Naglalagay lang po ako ng rice hull sa may space na yan, para yung roots ng ating haworthia ay mag-spread, and then yung ating mga maliliit na babies ay medyo makahinga sila. So, yan yung chance na mag-grow na po yung ating mga babies, yung maliliit na babies ng ating haworthia. So, ganyan lang kadali guys. Pag medyo ganyan na siya, malalaki na siya, ay alisin na natin siya dyan para yung maliliit ay mabigyan natin ng chance para lumaki din, para dumami po yung ating haworthia. So, ganyan lang po kadali yung aking ginagawa sa ating haworthia para gumanda, dumami, magiging lush yung ating halaman, and then hindi po siya masira. Kasi pag ko yan guys, i-uproot ko yan, so mag-stress yung atin, o ma-stress po yung ating plant. So, mag-adjust na naman po siya. So, yan po ang hindi ko gusto, hindi po nating gustong mangyari. So, yan, at at yung malalaking haworthia lang po yung tatanggalin natin dito sa may gilid lang. Huwag natin siyang tanggalan dun sa gitna para hindi po masira yung ating plant. So, after siguro ng mga ilang weeks, ayan, lalaki na po, or medyo malalaki na yung mga maliliit na babies dyan sa gilid ng ating rectangular pot. Yung ginamit nating pot dito guys ay rectangular pot, at meron po siyang malaking butas sa baba. And then, ang ginawa ko lang ay naglagay lang po ako ng coco cubes para hindi po malaglag yung soil pag time na magdilig po tayo dito sa ating plant. So, yan, at medyo sila green kasi 3 days pa lang yan guys,
nadiligan ko. So ngayon at papakita ko po sa inyo kung paano ko siya itanim dito sa maliit na pot. So ito yung nakuha nating mga babies na ating haworthia. So itatanim ko na siya agad dahil dry naman po yung ating soil. So ayan guys, yung gagamitin nating soil. So ito, dry po yung ating soil. So kailangan dry po kasi fresh pa po yung sugat ng ating haworthia. So ayan, at maganda po ito kasi meron na po siyang root. So ganyan lang po kasimple yung ginagawa ko para sa pagtatanim ng ating haworthia. So after nito, hindi po natin siya bigyan ng water. Palipasin muna natin ng 1 week. So okay lang yan kasi meron naman pong water yung kanyang dahon. So hindi po yan masisira. So kailangan dry po talaga kasi ayan guys, fresh pa po yung kanyang sugat. So ganyan lang, patong lang natin sila dyan sa soil. So ang ginamit kong soil ay Rysal, yung coco fiber. Meron yung coco fiber, yung coco chips, and then naglagay po tayo ng konting pumice para will drain po yung ating soil. So kailangan po yun kasi yung ating haworthia ay matubig. So kailangan pag nagdilig po tayo ay mabilis pong dry yung soil. So kailangan po yan guys, importante po yan sa ating mga haworthia. And then lagay po natin siya sa bright light or bright light shaded area. So wag natin siya munang ilagay sa indoor kasi magrarat po yan. So kailangan niya ng konting sunlight para hindi naman po leggy yung ating yung dahon ng ating haworthia, para maganda po siya, compact po tingnan, or compact po yung ating haworthia. So ganyan lang po yung ating care tips dito sa ating napakagandang copper haworthia. At bago po tayo mag-end ay gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe, nanonood ng ating mga videos dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. At kung kayo ay hindi pa po nakapag-subscribe at kung gustong-gusto nyo po ang ganitong topic, please do subscribe sa ating YouTube channel at paki-like and share na din po. And don't forget to hit the notification bell para updated po kayo sa mga susunod nating video. At yan na po ang ating napakagandang haworthia. And that's for today guys. Maraming salamat po sa inyong panonood dito sa ating YouTube channel.